Pasok sa opisina niya at nilagay ang regalo ko para sa kanya. Pati na rin ang pagkain. Nang makabalik ako sa table ko ay medyo nakahinga na ako ng maluwag at muling nakapagtrabaho ng maayos. Grabe, ang lamig sa loob. Buti na lang coffee break ko na. Pakakuha nga muna ng kape. Si Miss Aubrey ba yung nag-iusi mag-isa doon? Ha? Siya nga. Miss Aubrey, gusto mo ng kape? Hindi, okay lang. Salamat. Ikaw, Yossi, gusto mo? Meron pa akong extra. Hindi po kasi ako nagsisigarilyo eh. Magkakape lang po talaga ako kasi sobrang lamig po doon sa loob ng opisina. Pwede ba wag mo na nga akong pinupo? Mas matanda ka pa kaysa sa akin. Okay, sige. Break time mo ba? Tapos ka na sa trabaho mo sa loob? Oo, hinihintay ko lang yung ipapasa na bagong theme sa akin ni Lauren para sa next project natin. Gagawin ko na rin kagad yung cover design mamaya para makita mo. Buti naman, para hindi tayo palagi naghahabol sa deadline. Ayoko kasi talaga na natatambakan ng trabaho. Sabi nga nila sa loob, 2 weeks ahead daw sila palagi sa deadline na binibigay ng mga client natin. Hindi ko kasi gusto na nasasanay silang pumepetiks-petiks kahit may mga bagay na dapat pang trabahuhin at tapusin. Sa bagay, mas okay naman talaga yun para hindi tayo nape-pressure palagi sa deadline. Salamat nga pala dun sa regalo mo. Wala yun. Saan mo pala nabili yun? Tsaka, paano mo nasigurado na wala pa akong kopya nun? Alam mo kasi, ilang taong ko nang hinarong yun eh. Nakita ko kasi yung bookshelf mo sa office at yung collection mo ng mga libro. Pareho kasi kayo ng collection ng tita ko eh. Kaya napansin ko na parang kulang ka ng isang title ng book na yon. Talaga? Mahilig din siya magbasa ng novel? Oo, lalo na ng mga romance novel. Actually, kung mapapansin mo nga, medyo luma na yung binigay ko. Hiningi ko lang kasi yun sa kanya. Kaya dinagdagan ko na lang na imported na tsokolate yung regalo ko sa'yo. Okay lang. Ako nga sobrang hirap na hirap talaga akong hanapin yun eh. Kasi laging out of stock. Ilang beses na ako nag-request sa mga bookstore pero wala pa rin. Kahit nga sa mga international online shop, hindi siya available. Buti pala yun talagang naisip ko yung regalo. Sa totoo lang, medyo nahirapan ako maghanap na ibibigay sa'yo kasi parang halos lahat meron ka na eh. Ay, hindi. No, ano ka ba? Anyway, thank you ulit doon. Na-appreciate ko yung pagiging observant mo sa loob ng opisina ko. Walang anuman. Alam mo, mag-iisang taon na ako dito sa kumpanya pero parang ngayon lang kita nakita umiti ng ganyan. Bagay pala talaga sa'yo. Ano bang sinasabi mo dyan? O sige na, babalik na ako sa loob. Huwag ka na magtatagal dyan ha. Marami pa tayong trabaho. Papadudot, sobrang natuwa talaga ako nang makita kong nagustuhan ni Aubrey ang regalo ko sa kanya. Hindi ko kasi talaga inaasahan yon. Alam ko kasi na may kaya sa buhay si Aubrey, tapos isang lumang libro lang ang ireregalo ko sa kanya. Sinubukan ko rin kasing hanapin yon sa bookstore at online, pero wala na akong makitang kopya. Mabuti na lang talaga at pareho sila ng koleksyon ng tita ko at pumayag si tita na hingin ko ang isang libro niya. Sinamahan ko na lang ng mamahaling tsokolate para naman hindi isipin ni Aubrey na tinipid ko ang regalo ko para sa kanya. Pero alam mo Papa Dudut, kung ano ang mas hindi ko inaasahang makita ng araw na yon. Yung pagngiti niya habang magkausap kaming dalawa. Sa loob ng halos isang taon na nagtrabaho ako sa advertising company na yon ay ni isang beses ay hindi ko siya nakitang ngumiti ng ganon. Kaya naging sobrang espesyal sa akin ang saglit naming pag-uusap ni Aubrey. Papadudot, sa pagpasok ng bagong taon ay napansin ko ang unti-unting pagbabago kay Aubrey. Oo, masungit pa rin siya. Mataray at perfectionist pagdating sa kanyang trabaho. Pero paminsan-minsan ay nagagawa na niyang ngumiti na talaga namang bagay na bagay sa mukha niya. Mas lalo siyang gumaganda at hindi nga nagtagal. Naramdaman ko na mas lalo akong nagkakagusto sa kanya. Hanggang sa ma-realize ko na nai-in-love na ako sa creative director ng company namin.
Papadudot dahil medyo nagiging close na ako sa creative director namin, ay Aubrey na lamang ang tawag ko sa kanya. Kapag kaming dalawa lang ang magkausap. Madalas din ay magkasama na kami sa coffee break. Doon namin pinagkukwentuhan ang mga bagay na hindi related sa trabaho. Kaya naman nalaman ko na high school pa lamang siya ay ulila na siya sa mga magulang. Wala rin siyang mga kapatid o malapit na kamag-anak na nakasama noon. Mag-isa siyang pinag-aaral at binuhay ang sarili niya habang nakikitira sa ninang niya na matandang dalaga. Mabait naman ang ninang niya dahil pinatuloy siya dito sa bahay papadudot. Kaya lang noong nasa college na siya ay namatay ito sa sakit sa puso. Kaya kinailangan niyang maghanap ng ibang titirhan. Kumuha siya ng maliit na kwarto. Nagtrabaho bilang service crew sa isang food chain at nag-aral sa gabi. Ganon ang naging routine ng buhay niya hanggang sa nakatapos siya ng college at magkaroon ng maayos na trabaho. At ngayon nga ay may mataas na siyang posisyon sa opisina namin, papadudot. May sarili na siyang bahay na siya lang mag-isa ang nakatira dahil wala na nga siyang malapit na kamag-anak. Yun din ang dahilan kung bakit sanay talaga siya ng walang kasama sa bahay o kahit sa trabaho. Isa rin daw sa mga dahilan kung bakit hindi siya madalas nang umingiti ay dahil pakiramdam niya, nagiging mahina siya kapag nakikita ng ibang tao na parang mabait siya. Kaya pinapangatawanan na lamang niya ang pagiging isang dragonesa sa loob ng opisina. Ano ba yan? Wala pa rin tumitigil na taxi. Oo, tama nga si Mr. Torres. Sobrang traffic na ngayon. Kaya pala siya nagmamadaling umalis pagkatapos ng dinner meeting natin kanina eh. Okay lang naman na ma-traffic basta may taxi. Eh kanina pa tayo dito hanggang ngayon wala pa rin pumapansin sa atin ng mga taxi driver. Ay, sakit na nga ng mga binti at paa ko dahil dito sa sapatos ko eh. Ganito na lang. Isang jeep lang yung bahay ng tita ko mula dito. Gusto mo, magpalipas muna tayo ng oras doon? Actually, reunion kasi namin ngayon. Ako lang yung absent sa aming magpipinsan. Ha? Bakit hindi mo sinabi na may kailangan ka palang puntahan? Sana ako na lang ang nakipag-meet kay Mr. Torres kanina. Okay lang. Ayoko naman na mag-isa ka lang humarap sa kanya kaya napumilit na rin ako sumama. Saka, maaga ako nagsabi sa kanila na hindi mo na ako makakapunta. Nandun naman yung parents at kapatid ko eh. Kung ganyan na may mga personal ka na lakad, pwede naman magsabi ka para hindi na kita naaabala. Hindi naman kasi ikaw ang dapat nakasama ko ngayon eh, pero nag-extend ka pa ng oras para